Magandang gabi po sa ating lahat. So ngayon po ay makakapakinig po tayo muli ng salita ng ating Panginoon. So, bago pong lahat ay saglit na manalangin at hingin po natin ang pagsama ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah Lord, Hallelujah Panginoon. Kinikilala ka namin Panginoon bilang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po sa gabing ito Lord na muli ay makakapakinig kami ng inyong banal na salita. Alam namin, Lord, na sa lahat ng inyong salita, Panginoon, there is power, Lord God, and you always have a purpose, Panginoon, kung bakit ito, Lord God, ang pinaparinig nyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang dalangin namin, Ama, nawa, Lord God, ay hindi po maging balakid, Lord God, na online lang namin ito mapapakinggan, Panginoon. Kundi, Lord God, maging way ito, Panginoon, upang makapakinig kahit ang iba naming mga kapatid na nasa malalayo, Panginoon, Lord God. At ikaw nga, Lord, ang kapangyarihan mo nga ang siyang humipo sa puso ng bawat kapatid namin na makakapanood ng lahat na ito, Panginoon. Lord, bless your word, Panginoon, at ikaw po ang magsalita, Panginoon, sa gabing ito. Marami pong salamat, Lord, sa lahat-lahat, Lord God, ng himala, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng realizations, pagtutuwid, Panginoon, at pagyakap na mararamdaman namin sa mga salitang inihanda mo, Panginoon, para po sa amin. Lord, ikaw na nga po ang bahala. Pinupuri ka namin dadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, meron lang po akong tanong sa inyo ngayong gabi. So, minsan po ba, yan, have you ever felt so far from God na naisip mong, Lord, may pag-asa pa ba ako? Yan. Lord, di na siguro harapat dapat bumalik at gamitin mo ulit. Yan. Kahit hindi po personal, baka po may mga tao po kayo sa isipan ninyo na sa palagay nyo, ito po yung nararamdaman nila ngayon, ito yung naiisip nila. Yan. Na pwede po nating i-share sa kanila ngayon ang live na ito, ayan, para makapakinig din po sila ng salita ng Panginoon. Then, kung minsan pong naramdaman natin ito, naging tanong natin to sa ating mga sarili, alam niyo po, na ngayon ay sinasagot tayo ng Diyos. Pinipili pa rin kita. Kahit na gaano ka pa kalayo, pinipili pa rin kita. Yan. At ang title po ng ating teksto ngayong gabi ay, Pinili mo pa rin ako. Yan. So, even in your failure, God sees your future. Kahit na nag-fail tayo, ang nakikita pa rin ng Diyos sa buhay natin ay pag-asa para sa atin. Kahit na lumalakad tayo palayo sa Panginoon, the Lord keeps walking toward us. Hinahabol pa rin tayo ng ating Panginoon. At ngayon po, itong hayan natin, yung story of turnaround ni Pedro or ni Peter. Yan, isang taong napakalapit kay Jesus, pero bakit napalayo pa rin siya? Yan, di ba? Si Pedro po, he wasn't just one of the 12 apostles, kundi isa rin siya sa napakalapit na kaibigan ni Jesus. At kilala naman po natin ang personality ni Pedro, di ba? Napakatapang niya. Isa siya sa vocal, isa siya sa talagang nagtatanggol sa Panginoong Jesus noong mga unang panahon. At bukod sa isa siya sa mga unang nakakakita o naging saksi ng himala ng Panginoon, siya mismo naranasan niya na yung himala ng Panginoon. Di ba? Alam na alam nga po natin yung kwento na nakalakad siya sa tubig dahil lang sa kasama niyang Panginoong Jesus, dahil lang sa nakafocus siya sa Panginoong Jesus. At isa pa sa mga tatatak sa atin tungkol kay Pedro ay si Pedro po yung nangako kay Jesus na hinding-hindi niya ito iiwan. Yan sabi niya sa Lucas 22:33-34. Sumagot si Simon, Panginoon, handa po akong mabilanggo o mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, Pedro, tandaan mo, bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mo kong ikakaila. 3 beses mong ikakaila, nakilala mo ako. Diba? Kahit ganun siya kalapit sa Panginoon, he still denied Jesus. He still left Jesus. Sa oras ng krisis, sa oras ng hirap ng sitwasyon na yun, di ba yun yung parang lowest point ni Jesus sa mundong ito? Anong ginawa ni Pedro na napakalapit sa kanya? Tumalikod siya.
So, ibig sabihin pala, it's not because how close we are to Jesus, but how firm we stand sa belief natin sa ating Panginoon. Hindi pala ito tungkol sa kung gaano tayo kalapit sa Panginoon, kundi kung gaano rin katatag ang paninindigan natin sa Panginoong Diyos. Diba? Parang mga kaibigan lang po natin o mga mahal natin sa buhay. Hindi lahat ng naging malapit sa atin, hindi lahat ng naging mga close sa atin ay nanatili. Yung iba, umalis pa rin. Diba po? Kasi the more po na nakikita ng kaaway, na halimbawa malapit tayo sa Diyos, the more He will try to take us away from Him. The more He will try na sirain yung relasyon na meron tayo sa Panginoon. The more He will try to take away that confidence that we have in Jesus Christ. Kaya kahit na malapit tayo sa Panginoon ngayon, kailangan pa rin po nating mag-ingat. Because it's easy to say, Lord, hindi kita iiwan. When everything's fine, when everything's okay. But when the situation gets harder, when it gets difficult, ang hirap ng panindigan ng mga pangako natin, gaya na nangyari kay Pedro. Matthew 26:69-75. Ito po yung pagkakataon kung saan pinagkailala na ni Pedro si Jesus. Basahin po natin. Sa oras ding yon ay nakaupo si Pedro sa labas. Lumapit sa kanya ang isang utusang babae. Sinabi niya, kasama ka ni Jesus na taga Galilea. Ngunit ipinagkaila niya sa lahat. Sinabi niya, di ko alam ang sinasabi mo. Pumunta siya sa may tarangkahan at nakita siya ng isa pang utusang babae. Sinabi niya sa mga naroroon, ang lalaking ito ay kasama ni Jesus na taga Nazaret. Muli siyang nagkaila na may panunumpa. Kanyang sinabi, hindi ko kilala ang lalaking iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit sa kanya yung mga nakatayo roon. Sinabi nila kay Pedro, totoong ikaw ay isa sa kanila, sapagkat nahahayag ito ng malinaw sa iyong pananalita. Nagsimula siyang manungayaw at manumpa. Sinabi niya, hindi ko kilala ang lalaking iyon. Pagdaka ay tumilaok ang isang tandang. Naalala ni Pedro ang salita ni Jesus na sinabi sa kanya, bago tumilaok ang tandang, 3 ulit mo kung ipagkakaila. At siya ay umalis at tumangis ng may kapaitan. Yan. So, bakit ba nagawa niyang i-deny si Jesus? So, just like us, may mga dahilan din si Pedro. At ito po yung mga 3 posibleng dahilan kung bakit 3 beses niyang ipinagkaila ang Panginoong Jesus. Una, siguro nakaramdam siya ng takot. Natakot siya na baka madamay siya. Dahil nakita niya aware siya sa kung ano yung gagawin nila kay Jesus. Nakita niya na kung ano din yung, kung gaano na lang kalaki yung galit ng mga tao sa paligid niya kay Jesus nung mga oras na yun. Pangalawa, pressure. Nataranta siya. Hindi niya alam gagawin dahil biglaan lahat Bigla na lang dinakip si Jesus, bigla na lang napakaraming tao na parang pinagpipiestahan sila, tinutulisa sila. Diba? Na-pressure siya. And pangatlo, discouragement. Kasi all this time, pinaniniwalaan niya na si Jesus ang Panginoong Diyos. Na siya ay magtatagumpay bilang hari. Pero bakit ngayon inaaresto na lang siya? Bakit parang ngayon wala siyang kalaban-laban? Diba po? And sometimes, ganito rin tayo. Ito rin yung nagiging dahilan kung bakit dinideny natin ng Panginoon or napapalayo ang loob natin sa Panginoon. Una, takot. Inisip natin, paano kung malaman nila na Kristiyano ko tapos bigla akong nagkamali? Ano na lang sasabihin ng mga kaibigan ko? Ano na lang sasabihin ng mga tao sa akin? Pressure. Paano kung layuan ako ng mga kaibigan ko kapag hindi ko sinabayan yung mga ginagawa nila? Kapag nalaman nila na ayokong gawin yung mga yun dahil Kristiyano ako. And pangatlo, discouragement. Paano kung hindi naman pala talaga ako pinakikinggan ng Diyos? Paano kung hindi naman pala talaga pinakikinggan ng Diyos lahat ng mga panalangin ko? Kaya, ganito yung nangyari. Kaya hindi nangyari yung mga ina-expect ko. Diba? So, ito yung mga possible reasons kung bakit tayo napapalayo sa Panginoon. At kung bakit si Pedro, ipinagkaila niya, nakilala niya ang Panginoong Jesus. Pero alam nyo, there will always be a moment in our lives
na itatouch ulit ng Panginoong Jesus ang puso natin. Alam po natin yan, sa moment pa lang na parang nararamdaman na natin na nanlalamig tayo o napapalayo na tayo sa Panginoon, parang tumatabang na, parang nawawala na yung fire sa heart natin, yung pagkauhaw natin sa Panginoon. There will be a moment in our lives na itatouch tayo ng Panginoon. Hindi niya hahayaan na magtuloy-tuloy yun kasi wala tayong maramdaman eh. And tingnan po natin kung ano yung moment na yun kay Pedro. Lucas 22:61-62. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok sa araw na to, ay 3 beses mo kong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Sa ibang teksto po sinasabi doon na umiyak si Pedro ng may buong pagsisisi. Nagrabe daw yung iyak niya dahil sa pagsisisi niya. So pagkatapos ng ikatlong or 3 pagtanggi ni Pedro, lumingon lang si Jesus. Tinignan niya lang si Pedro. Naisip niyo po ba, anong meron sa paglingon at sa tingin ni Jesus na yun na naging dahilan para umiyak sa pagsisisi si Pedro? Diba po? Sa look na yun ni Jesus, there's only one thing na pinakita niya kay Pedro. He showed him mercy. Hindi ito tingin ng galit, hindi ito tingin ng condemnation, ito ay tingin ng pag-ibig. Ito ay tingin ng pagpapatawad. Ito ay tingin ng pagtanggap pa rin kay Pedro sa kabila ng lahat ng kanyang pagtanggi. Diba? Siguro kung tayo, kaibigan natin si Pedro, tapos nangyari yung warning natin sa kanya, sabihin pa natin, sabi ko sa'yo yan kasi hindi ka nakikinig Pwede mairita tayo, magalit tayo, sisihin pa natin siya. Diba? Pero itong si Jesus, kahit walang salita, naiparating niya kay Pedro sa pamagitan lang ng tingin, yung gusto niyang sabihin na, pinipili pa rin kita, Pedro. Mahal pa rin kita. Pinapatawad pa rin kita. Diba? Naramdaman ni Pedro yun dahil sobra-sobra na yun talaga yung gustong iparamdam ng Panginoon Jesus sa kanya ng mga pagkakataon na yun. Wala man lang bahid ng paninisi, ng galit. Wala. At tayo rin po, walang sobrang layo sa Panginoon para hindi niya tayo matanaw at bigyan ng gantong klaseng tingin. Diba? Tunay na hindi doon natapos yung pagtalikod ni Pedro. Sa pagtalikod ni Pedro, yung grasya ng Diyos. Kundi doon ito nagsimula. Sa mismong punto kung saan siya bumagsak, doon mismo nagsimula yung grace ng Lord. Halimbawa po tayo, bumagsak tayo, tapos nakapag-bounce back tayo, nakabalik tayo sa Panginoon. Kapag binalikan natin yung moment na nagkamali tayo, makikita natin kung paano in-extend ng Panginoong Jesus yung pagmamahal niya, yung pag-unawa niya sa atin, para lang makabalik tayo agad sa Kanya. Noong nung bumagsak tayo, hindi yun yung pagkakataon na binitawan na tayo ng tuluyan ng Panginoon, kundi mas lalong nag-e-effort ang Lord, gumagawa siya ng paraan upang maabot tayo ulit, kahit takbo tayo ng takbo para takasan siya, para makapagtago tayo sa Kanya. Diba, dun po natin marirealize na, the Lord always extends His hand to reach us. Kahit na ayaw na nating magpaabot sa Kanya. So, gusto lang sabihin sa atin ng Lord ngayon na your greatest failure can still be the start of your greatest calling. Kasi yan po ang nangyari kay Pedro. At ito yung gusto sabihin sa atin ng Lord, na gaya ni Pedro, pwede kang bumalik at doon magsimula yung turn around mo, yung biggest turn around mo. Alam niyo po, kapag sinasabi yung turn around, ang lagi ko po talaga naisip is plot twist. Alam niyo yung minsan po may mga taon tayo na sobrang pangit nang nangyayari parang sobrang bigat nang nangyari sa buong taon na to. Pero biglang may plot twist si Lord ng December na, ganyan. Di ba, sa araw natin sobrang
bad day talaga nung araw natin. Pero biglang may plot twist si Lord, matutulog ka na lang, bigla pa siya may sobrang laking good news, ganun, sobrang, parang maliit na bagay, pero sobrang napasaya yung heart mo. Ganun. So, ito yung gustong ibigay sa atin ng Lord sa atin. Kahit na gaano pa kalakas yung ligapak natin sa pagbagsak natin, gustong sabihin ng Lord na pwede pa rin tayong bumalik. At dito natin simulan yung biggest turnaround natin. Yung biggest plot twist ng buhay natin. Mula sa pagiging malayo, pwede kang maging muling malaya. Siya nga, ginamit ulit ni Jesus si Pedro. After niya palayain si Pedro, ginamit niya ulit si Pedro para magpalaya rin ng iba pang mga kaluluwa na malayo. Diba? Hindi po natapos ang istorya niya sa 3 pagtanggilang, sa 3 pagkakailalang kay Jesus, sa 3 parang pagtataksil lang kay Jesus. Dahil habang siya ay lumalayo, pabalik sa dati niyang buhay na pangingisda, sinundan pa rin siya ng Diyos at hindi siya nito tinantanan. Kung tayo si Jesus, siguro nung pinagkakaila tayo ng kaibigan natin habang hinuhuli tayo sa kasalanan di naman natin ginawa, siguro tingin natin talaga sobrang sama na tumatagos na dun sa may kaibigan natin na kinakaila tayo, no? Siguro kahit na natapos na yung phase na yun ng buhay natin, napagtagumpay natin, natapos na siya, siguro di pa rin natin mapatawad yung kaibigan natin na yun. Di ba? Siguro ang laki ng galit natin kasi iniwan tayo yung lowest point ng buhay natin. Ngunit iba si Jesus. Kung babasahin po natin yung Juan 21, matutunghayan natin kung paano binalikan ni Jesus si Pedro. Binless niya ito ng napakaraming huling isda. Kasi nung buong araw na yun, nangingisda sila, wala silang mahuli. Pero nung sinabi ni Jesus na, dito nyo ihulog yung lambat nyo, hindi sila magkanda o gaga sa paghila ng lambat dahil sa napakaraming isda. Ano pang ginawa ni Jesus nung binalikan niya si Pedro? Bukod sa pagbe-bless sa kanya, inaya niya itong mag-almusal. Diba? Ano talaga, laging may celebration si Lord tingnan niyo po yung sa Alibughang Anak. Di ba may celebration din doon sa pagbabalik ng anak? Pero dito sa moment na to, si Lord, parang nililigawan niya pa si Pedro Imagine, ikinaila niya si Jesus. Pero nung ginawa ni Jesus, ipinagluluto niya pa ngayon ng almusal. Binigyan niya pa ng napakaraming huling isda. After denying him, that's what he did to Peter. Then, they had this conversation in 1:21:15-19. Sabi doon, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Sabi niya, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses na siyang tinatanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Diba? Nakikita niyo po dito na minsan kahit na malayo tayo, alam natin sa sarili natin na mahal pa rin talaga natin ang Panginoong Jesus. At natatalo lang tayo ng mga takot na gumugulo sa isipan natin o kaya hindi tayo tuluyang makabalik. Pero tingnan niyo po ito. Si Pedro, tumatakbo, ngunit tinatawag pa rin. Umiiwas, ngunit pinili pa rin. At ganun din ang Lord sa buhay natin. Habang tayo nasa malayo, paulit-ulit tinatawag pa rin tayo ng Panginoon. Di lang siguro natin napapansin, pero binibless pa rin tayo ng Panginoon. Pinapaalam pa rin sa atin ng Panginoon yung pagmamahal niya sa atin. Pinapakita ng Lord na, anak, ito pa rin ako sa'yo sa kabila ng lahat. Hindi pa rin ako nagbabago. Diba po?
kailangan lang nating mas bigyan ng pansin yung ginagawang effort ng Lord kaysa dun sa mga takot na umaalingaw sa mga isipan natin. Tinanong siya ni Jesus, sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Tinanong siya ni Jesus ng 3 beses. Bakit 3 beses? 3 beses kasing dami ng kanyang pagtanggi. Dahil 3 beses niyang itinanggi ang Panginoon, 3 beses siyang tinanong nito upang pabalikin din siya ng 3 beses sa kanilang relasyon. 3 beses siyang binigyan ng bagong misyon. At anong misyon yun? Alagaan mo ang aking mga tupa. So, kung ilang beses tayong napapalayo sa Panginoon, ganoong beses din niya tayo pinapabalik at binibigyan ng bagong misyon. So, kahit pa madami naman siyang mga anak na nananatili, kahit pa madami naman siyang bagong kaluluwa na naililigtas, hindi pa babayaan ng Diyos na ikaw pa ang hindi makabalik. Di ba nga po sa Lucas 15:4, sabi doon, kung may 100 tupa at mawala ang isa, iiwan niya ang 99 at hahanapin ang nawawala hanggang matagpuan. Hanggat hindi kanya natatagpuan, hanggat hindi kanya naisasama pa uwi, hindi titigil ang Diyos. Kaya, kung hindi huminto sa pag-iisip mo yung mga what ifs, mga paano kung na yan, baka yung mga iniisip natin na baka hindi ka nakarapat-dapat, baka hindi na ako karapat-dapat, Lord, baka wala na akong babalikan. Mas lalong pinuprove ng Lord sa iyo ngayon na His arms are still open to welcome you. Gusto sabihin ng Lord sa atin na no failure is too final, no distance is too far. That's what Jesus did to Peter, and that's what Jesus does to you. Hanggang ngayon, pinipili, pinapatawad, at pinapabalik ka ng Panginoon. Kung ikaw man ay nasa malayo ngayon, kung ikaw man ay nasa disappointed season, kung feeling mo hindi ka na qualified na maging anak ng Diyos muli, ang sabi ng Panginoon sa atin ngayon, anak, pinipili pa rin kita. Hindi huli ang lahat. Turn around and come back to me. Isaiah 59 verse 1, hindi maikli ang kamay ng Diyos. Hindi maikli ang kamay ng Panginoon para hindi ka maabot. Diba may verse nga na nagsasabi na sinuyod niya ang buong daigdig upang hanapin tayo. What more now? Na nakita na rin ng Lord na may nag-grow na pagmamahal mo sa puso mo para sa Kanya. Diba? Sabi po sa Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Kapatid, your biggest failure can still be God's starting point for your calling. Because no matter how far you've gone, He still chose you. He still chooses you. Kahit gaano ka pa kalayo ngayon, pinili ka ng Panginoon at pinipili ka pa rin ng Panginoon. Kung napakinggan po natin yung preaching last time, isa po sa tumatak sa akin doon. Nag-uusap kaming mga magkakaibigan. Sabi ko po sa kanila, minsan kahit na napakarami namang willing, kapag ikaw yung pinili ng Panginoon, ikaw pa rin talaga yung gagawa talaga siya ng paraan para ikaw pa rin yung tumayo dun sa role na pinili niya. Diba? At yun yung gustong sabihin ng Lord sa atin. Marami man silang nananatili, gusto ko ikaw. Meron akong calling na gusto ko ikaw lang ang tumayo para doon. Pwede po ba sabihin natin, comment niyo po dyan. Salamat Lord, pinili mo pa rin ako. But, apakasarap sabihin, salamat Lord, pinili mo pa rin ako. Thank you Lord, pinili mo pa rin ako. So, tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Hallelujah Lord. Hallelujah Lord. Tunay Lord na napakalawak na iyong pagmamahal para sa amin.
Hindi ito natatapos, Panginoon. Kahit na sa pagkakataon na kami nagkamali na, tumalikod na, Panginoon, patuloy pa rin ang pagmamahal mo para sa amin. Patuloy pa rin ang kahabagan mo para sa amin. Lord, palagi kaming hinahabol, Lord God, ng pagmamahal at pagtanggap mo, ng pagyakap mo, Panginoon. Kaya salamat, Lord God. We are so undeserving, Lord God, sa pagmamahal mo, Panginoon. Ngunit salamat dahil patuloy mo itong ibinibigay sa amin. Lord, thank you for being willing, Panginoon. You're still willing, Panginoon, to carry that cross for us. Kahit na, Lord, parang ipinapako ka namin muli. Every time, Lord, na kami nagkakamali, nagkakasala, Panginoon, tumatalikod sa inyo. Thank you, Lord, for still being willing, Lord God, to carry that cross from us, Lord God. For us, Lord, salamat, Panginoon, sa kahabagan mo. Tunay nga, Ama, Lord, na wala itong kapantay, Panginoon, Lord God. Tunay na sobrang unconditional ng pagmamahal mo, Panginoon. Kahit na yung actions namin, Panginoon, parang ipinapakita na hindi ka na namin mahal, hindi ka na namin pinahahalagahan. Ayaw na namin sa presensya mo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pag-unawa mo sa amin at sa kahabagan mo sa amin. Salamat, Lord God. At hindi mo pinapabayaan, Lord, na tuluyan kaming makawala, Panginoon, sa pagmamahal mo para sa amin. Lord, as we pray, Lord God, dalangin namin, Panginoon, na hipuin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, maging ng mga kapatid namin, Lord God, na wala pa, Panginoon, hindi pa nakakabalik sa presensya mo, Ama. Ikaw ang mangusap sa kanila, Panginoon, Lord God. Ikaw ang kumilos, Panginoon. Give them, Lord God, the biggest turn around, the biggest plot twist, Lord God, sa buhay nila, Panginoon. Iparamdam mo muli sa kanila ang uhaw, Panginoon, na makilala ka, Panginoon. Iparamdam mo sa kanila muli ang uhaw, Panginoon, kung gaano kasarap sa presensya mo, sa piling mo, Panginoon, na kahit gaano pa maging kahirap ang buhay, Panginoon, nagiging madali ang lahat, Lord God, basta kasama ka namin, Ama. Lord, touch their hearts, Lord God. Muli, Panginoon, ay dalhin mo ang mga paa nila sa presensya mo, Panginoon, Lord God. At ipakita mo, Panginoon, na kahit gaano man kami naging marumi, kahit gaano man kami naging makasalanan, Lord God, handa ka pa rin yakapin kami, Ama. Walang sobrang layo para sa iyo, walang sobrang dumi para sa iyo, Panginoon. Lord, sapagkat ganun kalawak ang pagmamahal mo para sa amin, Ama. Lord, maraming salamat sapagkat hindi ka napapagod, Ama, na kami mahalin, kami tanggapin, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Lord God, maraming pong salamat. Kaya naman, Lord, sa mga pagkakataong ito, Lord God, by heart, Lord, ay nangangako kami sa inyong Panginoon. Napipiliin din namin, Lord, na manatili sa inyong presensya, Panginoon. Pinipili ka rin namin, Ama, Panginoon. At tulungan mo kami, Lord God, na ipaglaban, Panginoon, ang pangakong ito, Panginoon, na kahit anumang maging sitwasyon, Lord God, ay makapanindigan kami sa pangakong ito, Lord God, na pinipili ka namin, Ama, at hindi na kami lalayo sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, maraming pong salamat, Lord God, sa mga salita mo na muli nagpalakas sa amin, Panginoon, sa mga salita mo na muli nagbigay sa amin ng assurance, Lord God. Maraming pong salamat, Lord God. Tunay kang dakila, tunay kang mapagmahal, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos sa gabing ito. Nawa po ay meron po tayong natutunan at nawa po ay tumatak po ito sa ating mga puso at isipan. At maging kasangkapan po tayo ng Panginoon sa pagpapatatag din ng loob ng ating pong mga kapatid. Maraming salamat po at see you po on Sunday. God bless us all po.